Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and gusto ko lang pong magbigay ng komento regarding po doon sa statement ni First Lady Lisa Marcos regarding nga po ito sa ginagawang aksyon ni Vice President VP Sara Duterte. Kasi kung matatandaan nyo po, ilang mga prayer, kuno daw, rally, ang mga isinagawa po nitong mga supporter po ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos. Alam nyo naman po yung the so-called peaceful rally na hindi naman talaga peaceful, ang panawagan po nila doon ay pinagre-resign nila si President Bongbong Marcos. So, ito po yung naging komento ni First Lady Lisa Marcos. First time po itong magsalita si First Lady patungkol po dun sa action nga na ginagawa ni VP Sara. So, ang sabi po ni First Lady, "For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, diba? Pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag." So sa akin po, una sa lahat, noong kampanya, tumakbo silang magkasama. Siyempre kung alam mo, or kiniklaim ng tatay mo na sabihin natin, bangag si President Bongbong Marcos, bakit papahayag ang tatay mong i-partner ka kay President Bongbong Marcos kung matino talaga kayo mag-isip? Kasi imposible namang may alam yung tatay mo tas wala kang alam. Tas susuportahan nyo, tas ngayong nanalo at hindi nyo na kayang makontrol or hindi nyo kayang mapasunod yung presidente, gagawa nyo ng issue. So, parang sinasabi nyo sa akin or parang sinasabi nyo sa mga kababayan natin na kayo mismo wala sa pag-iisip. Kasi alam nyo nang, di ba, ito nga sinasabi nyong adik, alam nyo na ganon, sabihin na natin. Pero, nakipag-tandem ka pa din. Bakit? Ako sa nakikita ko, syempre parang gusto mo lang ding makuha yung suporta ng mga loyalista para suportahan ka. Pero 'di ba, kung titignan natin, kung alam nyo na may ganyan na pala or ganyan ang claims nyo kasi ganyan si President Bongbong Marcos, kung alam nyo na ganun, bakit from the first place nakipag-tandem ka? Tapos ang ending, Porkit nanalo ka yung magkasama, ang ending, ganyan gagawin. Parang binabackfight mo si President Bongbong Marcos. Kasi kahit ako tignan mo ikaw yung pangalawa sa mataas ang posisyon or sa pinuno, pangalawa sa pinakamataas na pinuno dito sa Pilipinas. Pero makikita mo yung Vice President makikisali doon sa murahan rally para pababain si President Bongbong Marcos na may sariling function niya Vice President na yan. Kasi Deputy Secretary ka. Biruin mo, Deputy Secretary ka, yung ahensya na inahandle mo, hindi mo nga maasikaso ng maayos. Pero, ang dami mong panahon, ang dami mong oras umattend dyan sa murahan rally na yan. Na dapat pinapriority mo. Pinapriority mo dapat yung trabaho mo. Di lang Deputy Secretary, di ba? Keso nakikisali ka sa mga gulo ng ginagawa nitong mga kritiko ni PBBM na wala namang facts na maipakita, puro baseless accusations na walang mapakitang pruweba. Di ba? Ikaw nakikisali ka pa. Kasi kung ako rin tatanungin mo nakakawalang respeto. Sobrang nawalan ako ng respeto kay Vice President Sara Duterte sa ginawa niya. Parang alam mo yung parang hindi ka nag-isip, graduate ka, pero graduate ka kasi nangopya ka. Tapos, syempre, nakagraduate ka nga, pero hindi mo siya na-i-apply sa pang-araw-araw mo. Ganon yung dating sa akin. Hindi ako kamag-anak, supporter lang ako ni President Bongbong Marcos, pero nababastusan ako. 'Di ba? Kung kayo nga nasasaktan na ganyan ginagawa sa pamilya nyo, syempre kayo nagsimula Kasi ang nangyayari, bumabalik lang sa inyo yung mga bintang nyo kay President Bongbong Marcos at sa pamilya niya. At saka, sa tagal-tagal po, kasi hindi nyo pwedeng sabihin plastic yan, kaplastikan yan. Sa tagal-tagal po ng dekada na binatikos ang pamilya Marcos, may narinig ba kayo na gumanti sila? Narinig nyo ba na gumanti sila? Never, diba? Kaya nga sa tingin ko, kaya nyo tinitira ng ganyan ang mga Marcos, lalo na si President Bongbong Marcos, kasi alam nyo hindi sila masamang tao na gumaganti sa kapwa. Kasi Diyos na ang gaganti, karma na po ang gaganti para sa inyo. Totoo naman yung sinasabi ni F. Elise. Nanalo kayong magkasama, nakipag-tandem ka sa kanya. From the first place, kung alam mong
yun pala yung nalalaman ng tatay mo tungkol kay President Bongbong Marcos, bakit ka makikipag-tandem? Kung nag-iisip ka talaga, di ba? Hindi mo pwedeng i-reason out na nabudol ka or whatsoever. Tatay mo na yan, no? Pwede ka niyan sitahin, hoy, alam ko ganito yan, ganyan yan. Bakit makikipag-tandem ka? Ibig sabihin, gawa-gawa lang talaga yung mga ngayon nyo lang nilalabas na mga fake news information nyo, walang mga facts. Tapos, ito pa ang nakakahiya. Sino yung mga kasama ni Vice President Sara doon sa peaceful rally ko, no? Di ba yan yung mga self-righteous? Yung mga nagsasabing mga mabubuting tao sila. Pero proud na proud sila pag may mga taong naaargabyado. Proud na proud sila pag may mga taong nasisiraan. Sinisiraan. Yan ba ang mga righteous? Yan ba ang mga makajos? Yan ba ang natuturuan nyo, natututunan nyo sa mga preaching sa inyo? Nakakahiya naman kayo. Yan na pala ngayon ang bagong definition ng righteous, no? Ng mga mabubuting tao, no? So yun mga kababayan, so ito po naiintindihan ko yung naging reaction no, ni First Lady Lisa Marcos. Kasi kahit ako supporter lang, marami po kami actually mga nababasa ko sa comment section. Kahit po kami mga supporter lang, ay nasasaktan kami kasi una sa lahat, presidente po yan, wala pong respeto yung mga kritiko na yan. Kayo nga nanghihingi kayo ng respeto, paano kayo re-respetuhin kung kayo mismo hindi kayo marunong rumespeto? Kayo ang nagsimula, kaya hindi nyo pwede sabihin sa amin na si BBM ang nagsimula. Kasi ilang dekada na po may bumabati ko sa mga Marcos. Pero never yan silang gumante. So yun lamang po mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.